na nga, totoo ba itong nakikita ko? Naku, ang lupit mga kababayan. VP Sara Duterte, Isko Moreno. Naku po mga kababayan, hindi ho ito ata katanggap-tanggap po sa mga tanso. Hindi ho ito katanggap-tanggap kasi talaga nga namang matindi ho ang nangyaring itong mga nakaraang araw. Nakikita nyo naman po mga kababayan, di ba? Na si Vice President Sara Duterte ay talagang sumama na dito kay Isko Moreno at ikinampanya ho niya ang mga tao ni Isko Moreno, particular na ho sa District 2 at saka sa 3. Naku po, mga kababayan, baka may kasunod pa ito. Malalaman natin sa mga susunod na araw. At ang importanteng maunawaan dito natin ay yung mga banat po ni VP Sara Duterte dito sa mga kongresista na kung saan alam naman po natin yun sa congressman ng 2, yung si yung gano'n, yung sabi nga niya walang leeg, di ba? Yan po ang unang nag-privilege speech patungkol po sa impeachment ni VP Sara Duterte o di kaya patungkol po doon sa hearing sa confidential funds. Pangalawa, doon naman sa naging chairman ay na si Chua naman, si Chihuahua. Siya naman po yung nag-head nung hearing na yun. So mga kababayan, talaga nga namang pinuntahan ni VP Sara Duterte para ikampanya ang mga kalaban nito. Ang lupit talaga, palakpakan. At ngayon araw na ito, ire-reactionan po natin ang mga video po ng ating speech po ni VP Sara Duterte. Tingnan natin kasi alam nyo, marami hong malaman po yung kanyang mga sinasabi at ipaliliwanag natin at iuunawain natin kung ano ho ba ang kanyang meaning sa kanyang mga sinasabi. Okay, panoorin po natin, malupit po ito. Nako. Labungin ng mainit na palakpak yun. At sigawan. Nako. Vice President Sara Duterte. Ayun. Maraming salamat po. Ang lupit niyan. At muli po, salubungin po natin ng isang malakas na palakpakan ang ating minamahal na ikalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Vice President Sara C. Duterte! Ayun, palakpakan. Oy! Nako. Yo! Nako po! Ayun na. Ayan na. Ay, sus. Oy! Grabe. Talaga nga naman, Ayan na. Hindi pa makaakyat sa sobrang dami ng tao na alam nyo mga kababayan, yan ho ba ay nararanasan ng ating Pangulong Marcos? Hindi ho. Pagka ho siya umaakyat sa entablado, wala ho nakaharang. Ang bilis na ho. Para bagang kuwari, nakatayo ka dyan. Tinawag lang, biglang nandun na sa stage. Parang The Flash, di ba? Pagkatawag sa kanya, ang ating minamahal na Pangulong Marcos, nasa stage na kagad. Kasi wala hong humaharang di ba? Wala hong nagpapapicture, wala nagpapalakpakan. Pero kay VP Sara Duterte, naalala ko tuloy yung kay Pangulong Duterte. Kung kay Pangulong Duterte, ganyan din nung kampanya. Bago makaakyat si Pangulong Duterte nung kampanya niya, inaabot ng 30 minutes. Yung convoy niya, hinaharangan na ng tao. Ganong katindi, ganong kalupit yung kay Pangulong Duterte. At ngayon lang uli na ulit dito sa kanyang anak. Anak ko, malupit talaga mga kababayan. Ibang level ho ito si VP Sara Duterte din. Tuloy natin. Batang Maynila, palakpakan po natin ang ating Vice President. Ayun na, nagkagulo na. Grabe, ang saya daw dyan, sabi ng mga vlogger. Yung mga naandyang vlogger. Ang lupit. Ano kaya masasabi ni ni Mark Models of Manila? Paano na? Mark Models of Manila.
Shout out to you. O, di ba? Tutang-tuta ka na kasi ngayon ni Marcos. Eh, ang problema, isko ka pa rin. Eh, ang problema, nasa kasama si BP Sara Duterte kay isko. Paano na? Anong gagawin mo? Saan ka nalulugar? Eh, sinabi ko naman kasi sa'yo nun eh. Kasi ang style ni Mark no, naalala ko, sabi niya, hindi, Marcos ako para makakuha ako ng boto papunta kay Yorme. May napalaba siya. Wala. Wala. Lalo lang nasira, di ba? Kasi nga po, sabi ko naman sa'yo, matagal ko na sinasabi sa yan. Eto mga kababayan, gusto ko lang sabihin sa inyo ito. Paalala lang ho sa mga matagal ko ng subscriber dito. Matagal ko na pong subscriber dito. Alam mo, nung bago ho mag-eleksyon noong 2022, ilang beses po tayong pinatawag sa Malacanang ni Pangulong Duterte para makipagkwentuhan, para mag-usap. At ang madalas namin pag-usapan noon yung patungkol po sa pulso ng social media. Tinatanong niya lang po ako. Siguro, hindi lang ako, naniniwala naman po ako na hindi lang ako po yung kanya kinakausap. Meron din po siyang ibang kinakausap. Ang maganda po kasi sa ating Pangulong Duterte, open siya sa mga ordinaryong Pilipinong tulad natin. Open po siya at inaalam niya ang pulso. But every time po akong nagpupunta doon, mga siguro 3 times, 4 times na nakasama ko siya or 5 times before the election in 2022, paulit-ulit kong sinasabi yan at tinatanong kay Pangulong Duterte. Makulit na ako kung makulit, pero talagang, alam mo naman ako pag ako po ay sumuporta, todo talaga. Sagad talaga ang suporta ko. Kaya tinanong ko nung si Pangulong Duterte paulit-ulit, Mr. President, sino ba talagang susuportahan mo ngayong 2022? Siyempre, ako bilang iyong kawal, bilang iyong supporter, susundin kong sasabihin mo kasi hindi ko alam ang lahat ng galawan ng mga politiko. Mas kilala nyo ang mga politiko, mas kilala nyo ang karakas ng mga politiko. Dalawang bagay ang natanto ko noong time na yon. Una, ayaw na ayaw niya kay Marcos noon. Pagbali-baligtarin mo niya, ilang beses niya sa aking sinabi yun. Ayaw niya, ilang beses pumunta sa Malacanang itong mag-asawa na si Marcos at saka si Lisa, humihingi ng posisyon, ayaw niya, hindi niya binigyan kasi nga, sinabi niya na rin sa speech niya yan, ayaw na doon dahil bangag. Ayaw niya. Yun na sinasabi niya. At in private, pinanggit niya na po sa akin niya ilang beses. Bago pa po niya sabihin ang pangalan ni Marcos bilang bangag, ilang beses niya na sinabi sa harapan ko yan. At ganito pa nga yung magsalita lagi. Tanong mo dito sa mga PSG ko, alam nila, bangag yan. Paano nila susuportahan yan? Ganun talaga. Tapos yung mga PSG, natatawa na lang Kasi nga, alam mo nila. So sabi ko nga, ayaw talaga ni Pangulong Duterte. Kasi sabi ko sa kanya, Mr. President, sabihin mo lang. Susuportahan ko yan. Sabihin mo sa akin na matinong tao yan at gusto mong maging Pangulo yan. Paulit-ulit niya sinasabi, ayaw niya yan. Mahinang nila lang yan. At saka sablay talaga yan. At yung bangag, paulit-ulit niya sa akin sinasabi yan. Tapos, ang tinanong ko, paano na yan, Mr. President? Wala tayong mapili. Sino ba ang susuportahan ko? Ang ano nun, sabi niya, since nandyan si Inday, bilang hindi na lang siya mag-i-endorso, bilang respeto. Pero tinanong ko sa kanya isa-isa yung mga kandidato nun. Sino ba mga kandidato nun? Si Pacquiao, si Lacson, si Leni Robredo. At every time na dumadating ako kay Isko, kasi sabi ko, Mr. President, dito sa mga tao mo, may mga Isko dito, may mga nagtutulak na Isko dito. Suportado mo po ba yun? Hindi siya sumasagot ng diretsyo ng oo. Pero isang bagay ang sigurado ko, sabi niya, maayos yung tao na yun, sabi niya. Sa akin yun hindi niya sinasabi yun in public. Tapos ang nga niya is, wala naman akong problema kay Isko. Yun ang paulit-ulit niya sinasabi. Pero doon sa mga ibang kandidato, may nasasabi siyang hindi maganda. Hindi ko na lang sasabihin kasi I don't want na sa akin manggaling Pero meron siyang sinasabing hindi magaganda doon sa ibang mga kandidato. At ang wala lang siyang sinabing pangit sa akin ay kay Yorme. Kaya po ako at ang aking mga kasamahan ay sinabi ko, Yorme tayo kasi
Walang sinabi si Pangulong Duterte na pangit. Pero hindi niya ikakampanya dahil nga po, respeto sa anak niya na si VP Sara Duterte ay katambal si Marcos. Hindi siya magsasalita publicly, pero sa loob-loob ko alam ko na kung sino ang sa tingin niyang okay. Fast forward tayo. Nag-fast forward tayo. Bago mag-2025, bago itong mga issue ng ICC, yung nagpupunta po tayo ng Davao, at ilang beses po natin nakasama si Pangulong Duterte. Ano na po siya? Retired na po siya, si Marcos ng presidente. At sinabi ko, Mr. President, si Mocha po tatakbo sa Maynila, District 3. O mga taga District 3, suportahan nyo naman yan, kasi naku po, sabi ko sa inyo, napakaswerte nyo kay Mocha. Si Mocha ho talaga, pagsisilbihan po kayo niyan. Walang biro ho. Sabi ko nga sa inyo pag si Mocha sumablay sa inyo, pag si Mocha hindi kayo pinagsilbihan, ibuburahin ko na itong channel ko. Dahil grabe ho magtrabaho yan si Mocha. Addict po magtrabaho yan. Yung sa OFW nun, pandemya na, nagtatrabaho pa yan. As in, yan. Nasa labas lagi yan, kahit na delikado. Hindi ko nga alam dyan sa babae na yan, bakit di nagkakasakit No, walang biro. Hindi ko nagkakasakit siyang ngali na yan. Talagang sobrang sipag niyan. Kahit nung pandemya, hinaharap niya lahat ng OFW nun, hinahatid niya hanggang hotel. Sisiguro din niya may pagkain talaga. Ganyan po si Mocha. Kaya, napakaswerte nyo, District 3 kay Mocha. Maniwala ko sa akin, napakaswerte nyo. So sinabi ko yan kay Pangulong Duterte. Sabi ko, Mr. President, si Mocha po tatakbong konsehal ng District 3. Humihingi po siya ng tulong, ng endorsement mula sa inyo. Walang problema yan. Si Mocha pa, kaibigan ko kayo. Lagi niya sinasabi yan, kaibigan ko kayo. Si Mocha, i-endorse natin yan. Tulungan natin sa kampanya. Puntahan natin. Ako mismo magsasalita. Sabi niya po ito. Ako po mismo magsasalita at ikakampanya ko si Mocha. It's time to return the favor. Yan ang sinabi niya sa akin. Nagulat ako kasi, Mr. President, hindi ho mayor ang tatakboy ni Mocha. Konsihal lamang po. Konsihal lang. Konsihal.